Ako po ay nabudol. 60,000 pesos. I got multiple entry. Hello, Big Ben! Ay, bakit bago? Oh my God! Diretsahan na tayo ngayon dito on my YouTube channel. Legit, same ang lasa. Sige na. Gusto ng Japan eh. Di dapat meron kang enough money. Oh, sige na anak. Okay na. Huwag mo na akong pagalitan. Sige na. Tama na. Hi guys! Your mommy is on the road. Pero before that, gusto ko lang sabihin, ang init. As in, nararamdaman ko yung init. Buti na lang may shade kanina sa mga dinaanan ko. Parang nakasalo sa mukha ko yung araw. Well, I can feel the summer heat. Ilang araw na lang. March na and summertime. So it's beach time na din. Sarap mag-beach. Kahit na hindi ako pang beach body, gusto ko pa ding mag-beach only to enjoy the sea, sand, and sunset. Oh, diba? Well, I am on road, guys. Off to Makati. On my way to BFS Global to pick up my UK visa. Yes, we're gonna go to London next month. Meron tayong another work trip in Europe. So, yes! Makakarating ng mami niya sa London! Hello, Notting Hill! Hello, Big Ben! Excited ako only because never been there. First time, kaya all the more excited. At hindi lang tayo London, ha? Pupunta din tayo ng Portugal. This is it. Another manifestation became a reality. On our way to London and to Portugal. Wala lang. Happy lang ako. And of course, always grateful sa ating mga work. So, ang in-apply ko ay UK visa lang. Dahil meron pa kami valid na Schengen visa. Yung Schengen visa namin na in-apply namin last November, 1 year multiple yon. So then, sa mga magtatanong, no, papaano makasecure ng UK visa, medyo iba yung process ni UK, which I would say, para sa akin, mas simplified, pero mas mahal. Siguro guys, I will do a sit-down video paano makasecure ng UK visa. Kasi nga, iba yung process niya as compared sa other mga visa applications na na-experience ko. So, separate video na lang natin yan. By the way guys, hindi ako nagdaan sa EDSA. Tinry kong dumaan dito sa may Araneta Avenue, tapos nagtahan. Kasi sabi ng Waze, mas mabilis. 5 kilometers na lang and we'll be there. The time is 1 o'clock, pero yung pick up pa ng passport 2 o'clock pa. So, medyo maaga tayo. Pwede pa akong kumain. Ay, ang init! Medyo hindi ko kabisado itong aking dinadaanan. Not unlike pag-EDSA. Dire-diretso lang. That's why naka-Waze ang mami nyo. Okay, I will be back in a bit. Here, parking na tayo. Maaga pa. It's just 1:30. Kain muna tayo. Pero nakuha ko na ang passport ko. So this is it. I got multiple entry. 6 months. Mami! Ang mami yung mahilig sa sabaw. Going back home, nandito na ako sa kahabaan ng Espanya. Hindi ako nag-EDSA. Why? 2 times na nag-EDSA ako coming from Makati. It took me from Makati to the house around 3 hours. Parang na-drain ako. Sumakit ang ulo ko, napagod ako. Sabi ko, bakit ganun? Parang ano nangyari? Hindi umaanda. 2 beses. So sabi ko,
No. Kaya today, nag-try ako ng ibang route sa Manila. Pauwi dito din. So, mas umaandar. Pilipinas. The traffic is terrible. Well, sa Bangkok din naman, terrible ang traffic. Hindi lang naman tayo nag-iisip. But anyway, tinatawagan ko ang nanay ko, hindi sumasagot. Sabi ko susunduin ko siya, nagpa-check up. Supposedly, kasama ko siya. Tapos dadaan kami sa check up, pero ayaw niya. Gusto na niyang mauna sa doktor. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa doktor, gusto niya number 1 siya. Hindi pa rin kasi pagod yung doktor. Pagka nasa huli na daw, pagod na. Yun ang sabi niya. Oo, pwede naman. Napapagod din naman yun. Dahil tao din yun. Ngayon susunduin ko siya, hindi siya sumasagot, tinatawagan ko. Pwede rin naman kasi hindi naririnig. Yung mga lola natin, di ba, minsan mahina na ang pandinig. May dadaanan pala akong halo-halo dito. Parang gusto ko maghalo-halo. Siya automatic ko desay. I'll be back with the halo-halo. Kakain muna tayo ng halo-halo before anything else. Ay, yung mais kunyela nila may ganun. Ano yun? Gulaman. Amoy maha blanca. Masarap naman. This is mais con yelo. Gusto ko sana isaging con yelo, pero wala na daw. Ubus na. Sarap. Masarap yung milk na ginamit. Well, I think this is powder. Yung mga creamer style. Kaya malinamnam. Which is not healthy. Well, I have to say na kahit gaano pa natin gustong maging healthy, pero yung mga pagkain na available sa labas, hindi naman talaga ganun ka-healthy, di ba? Na minsan, gusto mo rin namang kumain. Pero kung gusto mo na talagang to the maximum level healthy, then ikaw talaga gagawa ng food mo. Nice. Masarap. Bet ko rin yung Rice Krispies, may palutong effect, parang cereal, pero hindi ko bet itong gulaman na dilaw. Parang jelly na pineapple. Gets. It's a nata de coco na kulay yellow na parang pineapple na hindi. Nag-accumulate na yung traffic. The time is just 4 o'clock pero marami ng sasakyan. Okay, magpapagas lang po ang mami. Saan na si kuya? Hindi ako pinapansin. Hi, kuya! Diesel po. So, while nagpapagas ang mami nyo, mambubudol muna ako. I found this very, very nice na phone holder. It's foldable and it's double-sided. Grabe ang kanyang hold. As in, talagang hindi mo magagalaw. Eto guys, nasa harap ko. Ayan, diba? Kita nyo naman, ayan. Pwede rin papaganyan. Sturdy yan. Hindi yan nauuga. I'm gonna show you. Tapos, naa-adjust siya. Pwede siyang ganyan. Meron siyang like this. Natutupi mo siyang ganyan. Nahihila mo siyang ganyan. Whatever you like, mare. So, nafu-fold siya na ganyan. And then, meron siya ditong parang switch or snap. Kung gusto mong tanggalin. Tanggal na. Kung gusto mo namang ikabit, tiyang naka-snap lang siyang gano'n. So, yan na. Diba? Sample, tanggalin. Pag ganyan naman. Madikit ng bonggang-bongga yan. Nakakatuwa. Pira kasi yung magagandang mga phone holder. Very important dapat, flat surface. Yung walang hangin papasok. Pwede siya sa glass, sa wood, sa steel, sa semento din. Na-try ko na siya. Nag-hold siya. Basta flat surface. Because of that, let's go na. Ba, mura-mura ang diesel. Tama ba yung nakikita ko? 59 something. Medyo mura. 59.95. Parang last week, 66. Ikamat na kulit, ha? Palit tayong diaper. Diaper ni Cheese, binibili ko siya sa Shopee. Kasi mas mura kaysa magbili ako sa mall. Baby boy. Ay, nako. Tapos, pupunasan ang kanyang keme ng pet wipes. Higa na. Pupunasan natin yan. Diyos ko po, kung kailan naman ako tumanda, saka ako nagkaroon ng pa-baby-baby dito. Siya automatic ko desay. Okay. Sige, nakasama ka. Aalis tayo. Lalabas kami saglit. Magmimerienda lang. Napangakuan ko kasi si mama. Tapos gusto niya ng star apple sa may UP. Sana makaabot pa kami. Ito na. Okay.
Alright, pogi chachi ko. Ayan, mamaya, meron ako ikukwento sa inyo. And to be honest, I am so sad. Medyo mabigat ang pakiramdam ng mami nyo. Sad ako only because yung parang intention mong makatulong. Pero hindi pala totoo. In short, nabudol ako. Nabudol ang mami nyo. 60,000 pesos. Kani-kanina lang. Kwento ko yung details kasi marami yatang ganitong nagsisirculate ngayon. Bagong modus. I'm gonna tell you later. So guys, binilihan ko siya ng laruan. Pero hindi niya bet. 3 na yung nabili ko, hindi pa rin niya bet. Siguro dahil malalaki. So I got Chase Elish. O, diba? May style. O, meron siyang pa-backpack effect with this tali. Plus, yung kanyang lalagyanan ng poops. Kapag ka nag-poop siya, may plastic dito. Yan, kukunin nyo lang para itatapon nyo. Kaya chassis boy! Kabit na natin dito. Pero hindi ko alam ikabit. Ganito ba to? Ayun! Ito ba ikakabit? Yung buntot o yung paa? Ito dito sa katawan. Ayun. Okay, ayun. Small na to ha. Malaki pa sa'yo ha. So, payat. Tapos dito din. Kailangan sikipan. Baka mahulog ang Chase ko, baby. Yan. Hindi marunong ang mami mo. O, mamang may backpack si Chase, oh. Saan natin ito na? Ayun. O, diba? May leash na si Chase. Ayan. Okay. Let's go, baby boy! So, ginabi na po kami dahil nga medyo nasad ako at hindi ako agad makalabas. Dapat kanina pa kami. Hindi ko intensyong magpagabi dahil I am going to pack my things. Meron akong work trip sa Japan. But anyway, the story will be later. Reserve nyo na muna. Pag uwi sa bahay, sit down video tayo to share with you this new modus operandi ng mga masasama. Okay? See ya. May bago tayong pasyalan dito sa UP. Pero most are still closed. Ikot ko kayo guys. Marami na rin ako. Yan. Sarado pa. Ang open Robinsons Smart. Maikot tayo. Dito meron no. Di ba pinakita tayong Shakey's. May Dunkin Donut. Ayan po ang bata. Namamasyal. O, diba? Meron pa lang parking space dito. Ginagawa pa, guys, ang mga iba. Potato corner. Let's have some smocks. Alam mo bang may gagawin ako na Caesar salad? Sarap po yung salad. Gusto ko sa Shakey's, yung kanilang thin crust. Dito sabi, may sauce ka to? Hot sauce. Saka yung thin crust masarap. Ayaw ko na makapal pag Shakey's. Kayo guys, pag ibang brand, okay lang. Sarap. At sauce na. Ano? Bawal sa'yo to. Saan niya ma? Ingay ng alaga. So we are back home. May ginagawa lang ng mami nyo. Kaya hindi ako agad nag-vlog at gusto ko pang mahimasmasan. Okay. Ako po ay nabudol. 60,000 pesos. Ay, nakakasakit ng loob. But it's now really a lesson for me na hindi na ako magpapautang. Alam niyo, gusto ko nang maniwala dun sa sinasabi na kung magpapautang ka, dapat yung money na yon willing ka to lose. Kasi marami na akong experiences na nagpautang ako, hindi naman ako nabayaran. Ako pa yung nahihiyang maningil. Tapos parang kasalanan ko pa. And then, etong particular naman na to, budol naman to. Pero kasi ang story, umuutang. Being a person na gustong makatulong, na didisgrasya ako. So, nadadamage ako. So, parang gusto ko nang maging rule sa life ko na I'm sorry, pero ayoko nang magpautang. Totoo lang, kanina, medyo mabigat yung pakiramdam ko. Gusto kong umiyak, na gusto kong, alam niyo yun, parang nasasabi ko sa sarili ko, ang tanga mo naman, ang tanda-tanda mo na, nabubudol ka pa.
Yes, somehow. Pero, hindi ko alam. Ang gagaling lang talaga nilang tumining. Kung kailan marami akong ginagawa na busy ako, na nagmamadali ako at wala akong time to really check, I just rely kung ano yung dumating sa akin na information, kung ano yung sinabi, and then nag-give in agad ako. Gusto kong i-share kasi this has been a modus recently. It's like this. May nag-message sa akin sa Telegram. Kakilala namin ni Hazel. Ang tanong, hi, Mami Heidi, ganyan. Pagkatapos nag-miss call several times, hindi ko naman nasagot kasi meron nga akong ginagawa. Nag-film ako eh. Sabi niya, may emergency daw, personal. Kailangan daw niya ng help ni Hazel. So, pwede daw bang mahingi yung contact number ni Hazel? So, ako naman, binigay ko. And then suddenly, nangungutang siya sa akin ng 30,000 pesos. Tapos sabi ko, parang hindi to energy ni sure ka ba? Tapos sabi ko sa kanya, wait, may i-check lang ako. So, minessage ko si Hazel. Ito yung sagot sa akin ni Hazel. Huwag mong sasagutin ng tawag. Pwedeng ma-hack yung phone mo through chat. Kaya hindi ko sinagot yung tawag. So, message yung sinagot ko. Kasi si Hazel has a rule na hindi siya nagpapautang. And minsan, magkikwento ako sa kanya na medyo masama loob ko kasi ganito ganyan. About mga pautang-pautang na ganyan sa mga kamag-anak, kaibigan. So, ang sasagutan niya sa akin, well, hindi naman ako nagkulang ng sabi sa iyo eh. So, parang sinasabi niyang, it's your fault, it's your problem. Actually, may point yung bata. Ang nangyari guys, since nabigay ko na nga yung contact number ni Hazel, nag-message si Hazel sa akin sa Viber. Pero nag-uusap kami ni Hazel sa Messenger. Ang weird lang is, never si Hazel nagme-message sa akin sa Viber. Pero nung nag-pop up sa akin, tapos nakalagay Hazel, parang yung mind ko is really I am talking to Hazel. Tapos ang sabi niya doon, Mommy, tinawagan ko si friend influencer. Totoo, kailangan niya ng help, depressed siya ngayon. Okay, pahiramin. Hindi ako nag-second thought na, give in ako sa conversation, tapos babayaran lang naman ako after 1 hour lang daw. So actually, I'm so busy, nagpipilm ako, tapos may inaasikaso ako, tapos iniintindi ko pa yung cellphone ko kasi nga may nagte-text sa akin. Hindi ko na-realize na si Hazel never siyang nagme-message sa akin sa Viber. Wala naman sa isip ko kung bakit ko napatulan. So parang nag-give in agad ako na si Hazel tong kausap ko, pero hindi si Hazel. Paano? After nung transaction namin, nabigay ko na yung money, na-transfer ko na yung money. Tinignan ko yung number. It's not Hazel. Picture lang pala ni Hazel, guys. Oh my God. Una, 30,000 lang eh. Tapos sabi ni Hazel, Mami, 50K yung hinihiram. So, kulang ka pa ng 20K, pero babalik niya yung 60. Medyo magulo, no? Dahil nga busy ako, hindi ko masyadong iniintindi. Ang akin lang is to get rid of it matapos na. Kasi may ginagawa ako eh. So, tapos bumalik pa. And then, sabi ni Hazel, sa Viber, na hindi nga si Hazel yun, Mami, 60,000 ang ibabalik sa'yo. So, kulang ka pa ng 10. So, nag-transfer na naman ako ng 10. So, it's 30, 20, and 10. Total 6,000 na wala na parang bula. And guess what, guys? Kayo pa lang ang unang nakakaalam. Anong oras na? 12:55 a.m. Nagkabudulan po kaninang hapon. Siguro mga 3 o'clock. Na kinikim-kim ko sa akin. Hindi ko rin sinabi kay mother, hindi ko sinabi kay Hazel. Wala akong mapagsabihan. Kasi parang nagigilty ako sa katangahan ko. Alam niyo yun? So, that's why I'm sharing it with you guys na ingat sa mga nagme-message sa inyo. Kahit kuwari, Facebook man yan, nahahack din yan eh. Viber, WhatsApp, Telegram na may picture ng kakilala nyo, akala nyo kakilala nyo yung kausap nyo. Better to double check the contact number. Ang concern ko lang guys, sa Maya ko pinadala yung money. Paano ba yung account registration sa Maya? Bakit nagamit niya yung name ng influencer? I mean, syempre dapat merong mga IDs to support na ikaw ito, may picture ka, diba? Katulad ng mga GCash, GoTime. Ako kasi guys, wala akong Maya eh. So hindi ko alam paano yung account registration nila. Kasi parang naging confident din ako na mag-transfer ng pera doon sa Maya account na binigay dahil pangalan siya ng influencer. Okay, I got the point guys. Huwag niyo na akong i-bash, no? Kasi masama na nga yung loob ko. May pagkakamali ako, yes. Bottom line is gusto ko lang namang makatulong na kahit nga busy ako, may ginagawa ako, na-entertain ko yun. Imagine niyo. So okay, bibigay naman after 2 hours, nakalimit lang. It happens. Gets ko yun kasi ako din nangyayari sa akin yan eh. Pero nag-aantay ako. Kasi hindi ako, guys, sorry to say, no, hindi ako mahilig mangutang. Nangungutang ako sa bank, car loan, housing loan, pero hindi po ako mahilig umutang sa tao. Nahihiya kasi ako eh. At saka parang, I don't know,
Basta hindi ko siya naging practice. So, gusto ko na lang sabihin sa sarili ko ngayon na it's my rule now na hindi na ako magpapautang because of this incident. Kasi masyadong na-damage ako eh. Kasi lagi kong gustong makatulong sana. Pero, natatanga ka din or minsan nasasabayan ng busy ka, ayaw mong umintindi, just want to get rid of it, just like what happened to me. So, medyo magulo yung kwento ko. Kasi parang at this point is dismayado pa din ako. Pero ngayon, tatawagan ko si Hazel para ikwento sa kanya. Magagalit siya sa akin. I know. I feel like kailangan ko sabihin sa kanya eh. Kasi naibigay ko yung contact number niya. So really my fault. Next time, never na akong magbibigay ng contact number ng kahit sino unless tatanungin ko yung person kung ibibigay ko. That's another fault from my end. First things first, gusto ko na munang mag-apologize, no? Kasi sigurado magagalit siya sa akin. Alam nyo, kahit mag-mommy kami ni Hazel, guys, magkaiba pa rin kami. Meron siyang rules, meron akong rules. And isa sa mga rule niya sa life, never siyang magpapautang. Pero ako kasi, hindi ko alam. Gusto ko lang naman makatulong, pero ako pa yung nadadamage. Hi, anak. Bakit? Asan ka? Nandito sa bahay. Hindi ko makita ikaw. Eh, tumawag ka ng call, hindi video. Oh, sorry po. Ano siya dumating from labas? Kanina pa, hindi ko na nakikita yung oras. Eh, kasi naman, hindi ka naman nag-message sa akin. Bakit? Patay ka? Ano? Kailangan ko lang naman makakausap. Bakit? Anong problema mo? Matawa ka dyan. Huwag mo na akong pagalitan, may kikwento ko sa'yo, ha? Huwag mo na akong sermonan kasi mabigat na nga ang loob ko, eh. Alam ko naman magagalit ka talaga at masesermonan mo ako. Sabihin mo na. Pero, kasi, ano? nangyari pa to kaninang alas 3, eh. Alauna na, dala-dala ko pa. Wala pa akong makausap. Ano? Nabudol ako. Na ano? Pera. Nino? Kanina. Nino nga. Hindi ko nga kilala. Bakit ka nabudol? Di ba nag-message ako sa'yo? Paano? Telegram. Nag-message sa akin si Kay. Okay, nag-message. Sabihin tinransferan mo, Mars. Oo. Magkano tinransfer mo? Kasi ganito nga yung nangyari. Mare, Mars, bakit? Diba ang rule natin is wag ka magpapautang unless na sure ka? eh kasi parang naawa ako, gusto ko tumulong. Walang nakakaawa dun, Mars. Kumbaga napaikot ako, So, magkano nagguluhan muna ako. yung nabudol sa'yo? 60,000. My God, Mars. I think it's really your fault, no? Gets ko na, B. Oo na nga. Gusto ko lang na lang masabi kasi baka kasi maano ka. Mars, hindi ako nabubudol ng kahit sino kasi hindi ako mahilig magpautang. Ako yung least na person na nagpapautang. Kasi una, mahihain ako maningil eh. Ayoko nang naniningil. So, kung instead na magpautang ako, yung ready lang akong ibigay, yun lang yung ibibigay ko. So, alimbawa kung meron ako extra 50,000, ibibigay ko lang yung 50,000 ko kaysa magpautang ako. Pero kung hindi ako willing magbigay ng 50,000 and feeling ko kailangan ko yung 50,000 ko in the near future. Gets ko na. Rule ko na ngayon yan. Hindi na ako magpapautang. Ayoko na. Maraming beses na kita sinabihan. Sinishare ko na nga lang sa'yo, B. Kinikwento ko nga lang sa'yo. So, nag-message to sa akin. Eh, dahil kakilala naman natin siya. Actually, busy ako, hindi ko pinapansin eh. Ganto, Mars, ano siya, trending siya na scam. Hindi ko alam na hindi ko naman trending eh. Hindi, tsaka bago ko magsisend lang money, kahit kanino. Halimbawa yung influencer na yun, saan ba kayo main nag-uusap? Dapat dun kanya message. Yun Hindi naman nga. tayo kinakausap nung influencer. Kaya nga, na sa IG nga. Oh, bakit ako nung mismo nag-message, nag-pop yung Telegram na yun, ang una kong ginawa, sinat ko siya sa Instagram. Kasi every single time, lagi yung influencer na yan sa Instagram. Oo nga. Kahit sa akin din sa Instagram eh. So, hindi mo man lang naisip na i-confirm sa Instagram? Hindi anak, kasi nagmamadali ako, may ginagawa ako. Parang gusto ko lang to get rid of it. Ang nangyari kasi, una, sinasabi niya, personal, kailangan ka daw niyang makausap. Kailangan daw niya ng tulong mo. So, hinihingi ang contact number mo. So ikaw nagbigay ng contact number ko? Oo. Doon sa person na yun? Oo. Mars, hindi ko maintindihan yung feeling na binibigay mo yung number ko sa ibang tao. I think at this point, kailangan mo matuto na lahat ng private information ng isang tao, if it's not yours, don't give it away to people na Oo nga. kahit Gets ko na nga. pamilya mo yun. Oo nga. You have to ask permission, which is hindi ka marunong. Kaya lahat ng bagay, kahit papasok ka sa kwarto ng isang tao, kahit gano'n mo pa ka-close yung kung kapatid mo, sabihin mo, kaya pwede ba pumasok sa kwarto mo, may ginagawa ka ba? It's as simple as that. Mama, pwede ko ibigay yung cellphone number mo kay ano? Oo nga. Naano ko na siya. Kung binibigay yung mga information
information na yun. Kaya nga, anak, kaya sinasabi ko na nga lang sa'yo para mag-ingat ka eh. Wala na akong nagagawa Hindi mo eh. kailangan sabihan. Alam mo kung bakit? Very sharp ako sa ganyan. The moment na nag-chat sa akin yung influencer na tinutukoy mo, ang ginawa ko agad is chinat ko siya sa Instagram. Inantay kong mag-reply siya sa Instagram bago ako magsisend ng money. And even then, hindi pa rin ako magsisend sa kanya ng ganong money. So Mars, ang nangyari ganito, nag-message ka sa akin sa Viber. Picture mo, hindi pala ikaw yun. Ibang number. Na parang ikaw yung kausap. Ang sabi niya sa akin, Mommy, nakausap ko si Kay. Totoo. Kailangan lang niya ng help. Okay na pahiramin mo. Limit lang talaga siya. Babayaran niya after a while. Hindi mo man lang tinignan. Hindi, Mi. Cellphone number. Hindi ko tiningnan. Kasi nagpipilm ako, nagmamadali ako eh. Ang galing ng timing. Kasi yung best way to handle life is to prioritize yourself all the time. So if you're doing something, unahin mo yung ginagawa mo lagi, okay? And then after that, doon mo asikasuhin yung ibang tao. Yes, gets. Kasi, Tama yun. ka kapag hindi mo inuuna yung sarili mo at lagi mong iisipin yung ibang tao. Yes, gets ko naman na love natin yung mga friends natin, family natin, pero at the end of the day, ikaw lang yung meron ka eh. Diba? True. Parang priority mo pa rin yung sarili mo. So, tapusin mo lahat ng work mo, bago ka tumulong, ayusin mo muna yung sarili. Yeah. Gets mo ba yun? Mm-mm. Alam mo kung ano hindi ko matanggap dito sa lahat? Ako nga din, hindi ko matanggap. Every single time. Siguro once a month, lagi kong sinasabi sa'yo yan. Lagi ang hilig mong magpautang, ang hilig mong ganyan, tapos sa akin ka mag-rant. Which is ako... Mari, hindi naman ako nagrarant sa'yo. Kinikwento ko na nga lang. Huwag mo na akong pagalitan. Nangyari na siya eh. 60,000. Eh, sino ba? 60,000. Oo nga, masama nga loob ko eh. Kasi sa katangahan ko na din. Talagang ganda ng timing, B. Hindi naman ako ganun. Lagi ako nagdo-double check eh. This is so disappointing and stressful, no? Mm-mm. Hindi ko ma-imagine na hindi mo man lang chinek. Meron tayong conversation sa Viber eh, tapos biglang wala. First message sa'yo, ganon, mami, ganito, ganyan. Hindi mo yan marereport? Kaya nga nag-IG story ako eh. Kasi sa Maya pinadala yung money. Tapos yung Maya Credit Mars, pangalan ni influencer. Sinabi mo dun sa kaibigan natin na nabudol ka? Oo. And Sabi mo? sobra siyang guilty na nagsusorry siya sa akin. Tapos sabi niya, Sorry sa'yo. sabi ko nga eh, it's not your fault, ako may kasalanan. Tapos sabi pa nga niya na babayaran niya. Sabi ko, hindi mo kailangan bayaran. Hindi naman ikaw yung nakadamage, ako naman yung may problem. You're 60,000 less right now and that's lesson learned for you. Oo nga, Walang ganun. tutulong ko sa'yo. Nasabi ko lang. Hindi ko ma-imagine. And yung influencer na yan, na kung naririnig ako ng vlog na yan, isipin mo na lang, hindi niya kailangan ng 60,000 pesos. And the 60,000 pesos, True. if limit yung kaibigan ko, you can wait. Kasi bakit ka bibili ng something na limit ka, di ba? At saka, by now, mommy, ang technology napakagaling na. I don't think hindi na-adjust ang limit. Kasi ako, ang limit ko sa, halimbawa, say BPI, 50,000 ang limit ng InstaPay. Yes, guys. Okay, limit is 50,000, but you can adjust. Adjust mo to 300,000 pesos, 50,000 pesos one down, another 50,000 pesos. Oo. One transaction, ang limit is 50,000. Oo, gets ko Pero na, B. Alam ko na siya. It's not about that, mommy. Oo. Hindi ko get. Accountant ka, ikaw pa yung nabudol. Ang daming minessage ha, hindi lang ikaw, hindi lang ako. Lahat kami is hindi nabudol. Hindi mo man lang ako tinawagan. Di ba tinatawagan kita? Hindi ako sumagot, tapos chinat kita sa Viber. Oo. Hindi ako nag-chat sa Viber. Yun na nga, isa pa yun eh. Sabi ko, Hindi ako nagva-Viber. kaya nga, isa pa yun. Wala naman akong kausap, cellphone lang, pero parang napaikot ako. Kaya mo na anak, okay na yun. Babalik din yun. Ganun talaga Ay, eh. mami, parang ang dami mong nasasayang na pera sa araw-araw and I'm always telling you that. Ang dami mong pinapautang pero hindi ka na, binablock ka na afterward. Which is parang ang draining in my opinion, no? Kasi hindi ko maintindihan na bakit gusto mo ini-stress yung sarili mo. Ako, nilalayo ko yung sarili ko sa lahat ng stress. I'm shutting my doors sa lahat ng stressful sa akin. And ikaw gusto mo laging nasistress ka. Diyan sa mga pautang-utang mo na yan. Gusto mo pa na maging paluwagan, te. Anak, masama na yung loob ko. Sa totoo lang, hindi na nga ako makatulog eh. Gusto ko lang may masabi para ma-release ko nang matapos na siya. Imagine mo kanina pa tong hapon. Dala-dala ko pa din hanggang ngayon. Okay na, sige na, tanggap ko na. Hayaan mo na yung 60,000. Ang tanga ko pa, alam mo bang wala akong peso? Nag-convert pa ako ng dollar. For that matter. Gusto ko lang sabihin na, for you to not have 60,000 pesos, ibibigay mo yung dollars mo to some person na hindi mo sure kung siya yun. And if then siya nga yun, why would you help someone na
for the limit lang. And ang reason niya is what? Pupunta siyang Japan. Buti sana kung emergency situation, pero for the luho ang person, hindi ako susuporta sa kahit anong luho. Sige, may sakit ka, okay, kailangan mo ng hospital bills, sige, kailangan mo ng pang-tuition ng whatever, sige, pero pupunta ka ng Japan, na limit ka, and then you wait. Gusto mo pupunta ng Japan, di dapat meron kang enough money. Sige na anak, okay na, wag mo na akong pagalitan, sige na, tama na, ayos na. Hindi ko rin matanggap, B, hindi ko rin matanggap yung katangahan ko. Kailangan mong i-email yung Maya na yan. Sige, hanapin ko yung email address, mag-i-email ako. 60,000 lang talaga? Yung totoo 60 nga. Bakit 60? 50 lang naman ang transferable. 30 muna, tapos 20, tapos 10. 3 beses ako nag-transfer. Bakit 3 beses? Kasi si Hazel nga, nagte-text sa akin sa Viber, Mami, ang hinihiram is ganito, kulang ka pa. Alam mo, So parang yung mindset ko, ikaw yung kausap ko. Ha? Minessage mo si Maya? Nakatag sila sa sa IG story ko, tapos binigay ko sa kanila yung transaction. Tapos sige, ipo-formal email ko sila. Pero kasi totoo lang, Mars, in Maya's defense, kasalanan ko nga. Wala naman ako sinisisi, B. Tumawag ako sa'yo just to tell it. Huwag mo na akong pagalitan. Halimbawa may ginagawa ka, tapusin mo yung ginagawa mo muna. Same way na kapag may ginagawa yung ibang tao, let them finish what they're doing first bago mo sila utusan or kausapin. The 50,000 pesos can wait. And yung influencer na yan, Mars, hindi tayo yung main people niya. So, dapat nag-isip ka muna ng matino. Hindi ko na nga siya naisip agad. Napaka-ano ng araw na to. Pati yung isang ring ko, natanggal yung bato. Hindi ko alam bakit. Saan nabangga yung kamay ko para matanggal yung bato? Buti na lang, nakita ko pa yung bato. Sa'yo, te? Sipan mo na yung 30,000 na yun. Promise ba? 60,000 lang? Patingin nga. 60 nga lang. 30, 20, 10. Ayan, 30K. Saluhin mo yung another 30K. Oo nga. Okay na yun nga. Hindi ko naman kita sinisingil. Sinakwento ko lang nga sa'yo. Hindi ako naniningil. Naawa lang ako sa'yo. Binigyan ka ng 30,000 kasi eng-eng kay. Sige, thank you. Sobrang bait ni Hazel na naawa siya sa akin. Hindi naman ako nagpapaawa. Sabi ko nga kanina, di ba, gusto ko lang i-share na alam ko naman papagalitan niya ako. Kahit kayo din, baka sabihin yung tangar kasi ni Mami Heidi, bakit pinatulang ko yung conversation. Oo na, sige na. Sabi ko nga, di ba, busy ako. Ang dami kong ginagawa. Parang ang point ko lang talaga, to get rid of this part para makafocus na ako sa ginagawa ko. Pero tama din si Hazel, unahin mo muna sarili mo bago yung iba, di ba? So, ang point ko lang naman. It's not about being selfish. Ganun talaga, guys. Kasi how can you save someone kung ikaw mismo hindi ka okay? True naman. Oo nga, anak. Merong Good Samaritan who transferred me 30,000 para daw 30,000 na lang yung nawala sa akin. Alam niyo yun? Hindi ko naman siya pinagtatransfer. Nakita ko nag-pop up dito na nag-transfer siya. Diba? Bait, Sana pala sinabi ko 120 para nabalik sa akin yung 60. Diba kakalahatiin niya. Pero ayaw pa niyang maniwala guys na 60 yung nabudol sa akin. Totoo ba? Parang gusto pa niya akong bigyan ng more. Kasi second thought pa siya. Wag na! Yung influencer na yun, kung nanonood ka, alam ko mayaman ka, hindi mo kailangan ng 60K. Alam ko, rich siya, pero dumadating talaga sa time na wala kang cash available. It happens. Parang ako lang talaga kanina, gusto ko makatulong. Siya nga, di ba, kakilala natin. Tapos after 2 hours, ibibigay, may limit lang. So, wala sa akin yun. Madali rin akong kausap Pero sa totoo lang lesson na talaga to sa akin, anak. Sinabi ko na sa vlog, sorry na lang po sa mga tao na mangungutang sa akin. Kasi po meron na ako from then on na hindi na talaga ako magpapautang. Kasi nadadali ako Diretsahan na tayo ngayon dito on my YouTube channel. Pero concerned talaga ako dito kay Maya kung bakit magiging posibleng magamit yung credential. Ano bang requirements nila when you make an account? So kunyari ako ba, naggawa ako ng account, gagamitin ko yung picture ni Hazel, tapos gagamitin ko ibang number, makaka-account na ako, tapos ibibigay ko kay kung sino man dyan, oy, transferan mo ka ng money doon. So alam nila, ang tinransfer nila kay Hazel, pero it's some other people. So ginagamit yung ating mga information ng ibang tao. Actually, even the Philippine government may control sa lahat ng True. Ano ba yan? Online banking ba yan? Ang tawag dyan? Digital banks? Oo. Unfair for all people na hindi lang sa'yo. Ikaw may extra kang money. Pero paano yung mga nasa-scam every single day? Ang daming nasa-scam ha? So, hindi lang ikaw yan, Mars. Oo nga. Kawawa yung mga taong sakto lang yung pera tapos nasa-scam sa fact na alam mo, government. Ano yun yung mga number
Di ba dapat i-register Kaya nga, yung phone isa pa yan eh. Dapat yung mga prepaid account, hindi ka basta-basta mabibili lang yan. Kahit saan, dapat meron ding requirements para malaman kung sinong prepaid account yun. Kasi hindi lang naman ako lang, no? It's a lesson for us, guys. At least nasi-share ko siya sa inyo. Pero yun nga, katulad ng sabi ni Hazel, yung mga ibang tao na wala namang money, ma-scam ka ng 1,000, di ba? Eh, ang pera mo lang naman 1,500, tapos ma-scam ka pa ng 1,000. Pati yung mga e-wallet na yan, dapat you have to really make sure, hindi lang isang ID hingiin nyo. Ganun kayo strict yan eh. Yung picture mo dun sa mga IDs mo, dapat nagmamatch dun sa pagka-in-scan yung mukha mo dun sa registration process nila. So, paano yun? Ongoing na yung issue na pero parang wala pa rin sila Anak, ginagawa. I know na responsibility yun ng isang person, pero dapat as a platform na digital bank, dapat they have to fix that. Oo nga, pero anak, ang masasabi ko lang, pagka may mga nagtitrending ng mga ganyan, paano mo sa akin ha? Tatanga-tanga ako eh. Sige na anak, good night na. 1:53 na. Bye-bye. Thank you. Nakakatuwa si Hazel. Kahit na pinagalitan niya ako, binigyan pa rin niya ako ng money. Nag-transfer bigla-bigla sa account ko. Tapos tinatanong pa niya kung magkano daw talaga yung nawala sa akin. Kasi parang gusto niya talaga akong, alam niyo, bigyan ng kung magkano yung nawala sa akin. Diba? Ganun lang yung batang yun. Meron talaga siyang guidance. Ang mami niyo kasi, parang, kumbaga sa tour, free and easy. Siya, meron siyang structured ang kanyang journey. The time is 1 oras na akong nagdadaldal. Okay guys, pasensya na po sa na-share ko ngayon na hindi masyadong maganda, and I would appreciate kung, I know it's my fault, huwag na po kayo magalit sa akin. In a while matutulog na po ako, mag-i-email lang ako kay Maya. So, ire-report ko lang tong incident na to, at least they should be aware. Good night. Grabe! Are you feeling the heat? The summer is here! Tumawag yung brother ko sa Canada at nasa international news daw ang Philippines having a heat index of 46 degrees today and tomorrow. Grabe yun ha! Parang feels ng Dubai sa disyerto at nakakatakot para sa mga seniors. Siyempre, di ba, iba yung init. Pwedeng mag-cause ng dehydration, pwedeng mag-cause ng high blood and all. So, ingat tayo. Stay indoors, maligo na po siguro ng twice a day. Tulad ng nanay ko, may asthma. Nagtitrigger yung asthma niya pagka sobrang init, sobrang lamig. So sabi ko sa kanya, dapat maligo na siya ng 10 o'clock tapos 3 o'clock para at least, di ba, presko. Tapos nabalitaan ko, meron palang mga areas dito sa atin na wala daw pasok. So parang dineclare na walang pasok. I think Manila or I don't know, Quezon City. Narinig ko lang kasi nagpa-nails ang mami nyo. For the longest time, guys, hindi ako nagpa-nail polish. Pinahinga ko siya talaga dahil nagiging brittle na yung nails ko. Pero dahil ang mami nyo ay may work trip, syempre kailangan maganda ang kamay. Well, the past days, nagkikrave ako lagi ng Caesar salad. Kahapon, nagmerienda kami ni mamang sa Shakey's. In-order ko Caesar salad. Tapos the other time, Caesar salad din. And then the other time, Caesar salad din. At dahil dyan, gagawa ako ng Caesar salad dressing. O, diba? Ang mami nyo, wag kayo! Yung mga kinakain ko, kaya-kaya ko yung i-prepare. So, syempre, pumili tayo ng ating mga ingredients. For the veg, I have romaine, cucumber. Well, pwedeng walang cucumber. Pero, anything naman na gulay, pwede nyong ilagay kung anong gusto nyo. Eh, gusto ko ng cucumber. So, sama natin si cucumber. And then, may lemon para sa ating salad dressing. Tapos, syempre, meron pa akong ibang binili para mas makatotohanan ng ating Caesar salad dressing. Of course, the very important, Dijon mustard. So, sabi nila, pwede rin naman na regular mustard, pwede hindi Dijon. Tapos, I have anchovies. And then, meron tayong, of course, very important, Parmesan cheese. Pero masarap sana kung freshly grated. Pero, ito na lang. Let's settle with this. Improve na lang natin next time. By the way, first time ko lang gagawin to, guys. And also, pwedeng wala nito, pwedeng meron. Bumili na ako ng maliit. Just in case na gusto ko ng may konti. Pero pwede ding wala. And last but not the least, we need oil. Sabi, ang gamitin daw avocado oil, canola oil, kung ano-anong oil. Pero wala ako nun. Olive oil.
better siguro. Pero regular oil lang ako. So, just a trial, mag-regular oil muna tayo. And then, pag magaling na tayo, saka tayo magmaganda ng ingredients. For the longest time, ang ginagamit ko, canola oil. Hindi daw okay yung canola oil. Tapos, ginawa kong palm oil. Hindi din daw okay ang palm oil. So, nag-coconut oil kami dahil sabi ng nanay ko, okay daw yun. Di ba, ma? Sinabi mo, okay ang coconut oil. Oo, yun. Kaya coconut oil kami meron. Ito yung olive oil, pero... Kasi guys, yung olive oil ko dito, pang pasta eh. Meron siyang, anong tawag dito, hindi ko alam kung ano yung nasa loob, na parang herbs. So, wag to. Baka mag-iba yung lasa ng ating dressing. Nakalimutan kong sabihin kanina na we need also 1 egg yolk. Nakatago kasi yung aking egg. Tanggalin natin yung white. Egg yolk lang, ha? Okay. So, we have 1 egg yolk here. Mag-chop-chop tayo ng garlic. Halos hindi mo maisip na may garlic siyang kasama. Tansya na lang, guys, no? Chop-chop-chop lang. Okay, make it more. Chef Heidi's in the kitchen. Okay. We're good. Then, mag-chop din tayo ng anchovies. Ito yung magpapaalat, mga mare. Ayan. That's enough. Chop din. Parang kailangan mo lang siyang hiwa-hiwain na maliliit. Mix them together. Okay, we have our egg yolk. And then, kailangan natin ng lemon juice. Okay. Tapos, kailangan natin siyang i-mix together. One teaspoon lang. Yung egg natin is very, very yellow dahil ito yung high in omega. Specialty egg to eh. Mag-a-add tayo ng oil. Dahan-dahan lang po. So, dapat ang gagamitin palang oil, no? Healthy. Kasi may oil din pala to. Hindi niluto. Direct to the point. This is my first time to do this, ha? I-figure out ko pa. So, yung taste nito, ma-adjust pa natin next time. So, parang ngayon, it's just a trial and error. Ito yung ating base. I-add ko na ang ating anchovy and garlic, which medyo naparami ko sa garlic. But, nandiyan na siya. So, i-add na lang natin. Pero gusto ko muna siyang tikman. Yung pala yun, whisk lang ng whisk. Then, add na natin ang ating anchovy and garlic. Add tayo ng Parmesan cheese. I am making Caesar salad Mami Heidi version. Mali ka dito! For the salad nation, yung kinain natin kahapon. Tinitikman ko, guys, because we need to add salt and pepper. Depende na lang sa taste nyo. Konting salt lang kasi maalat na yung ating anchovy. Tapos maalat din yung cheese. Konti lang na pepper. Kung di kayo sure, laging konti lang. Madaling mag-adjust kesa mag-retoke. So, what I can see, maganda na yung consistency, pero nakita ko na agad may error ako. Yung aking bawang dapat mas durog na durog pa. Nakikita nyo ba yung garlic natin, no? Naghe-hello siya, Mi, oh. Naghe-hello. So, dapat lemon. Durog na durog siya. Nice! Parang feeling ko lang medyo na sobrahan ako ng very, very light na lemon.
Adjust natin yung next time. Yung kanyang consistency is creamy. Akala mo merong mayonnaise, pero walang mayo. It's basically egg, tapos Dijon oil. Cheese. Merong version kasi na nag-a-add sila ng mayonnaise. So, depende na lang sa inyo. I am torn between adding a mayo or not adding a mayo. Gusto kong maglagay, sa totoo lang. Pero gusto kong hatiin just to taste the difference. So, this one has mayo. Medyo thick siya. At saka lighter in color. And then, ito yung kanina natin na walang mayo. And let's see ano yung mas bet. Kasi naman, napakasimple lang bumili na lang ng Caesar salad. Tapos kumain na lang. Ganun kasimple. Tapos na. Meron pa gustong i-prove. Diba? Meron akong tinose na bread. Tasty bread lang naman siya. Na gagawin kong croutons. And then, we have our veg. Chinap ko na siya kanina while waiting. It's just a combination of romaine and pepino. Parang walang flight ang mami nyo tomorrow morning. Hindi pa po ako nagpapak. Pero guys, naayos ko naman na. Ilalagay ko na lang palalagyanan. Ay, nahulog. Masyadong natosta. Kung meron kayong any kind of bread, pwede nyo rin siyang gamitin. For example, meron kayong leftover na French bread. Para hindi na kayo rin bibili ng croutons, di ba? Tapos ginawa mo na nga yung sauce. Gusto mo pa, bibili ka pa ng croutons. Sana bumili ka na lang. Natin medyo liitan lang natin, no? Kung sino man yung nagte-text dyan, naku, Diyos me, unahin ko muna yung sarili ko bago kayo, ha? Kasi yung sabi sa akin ni Hazel, eh. So there you go, our finished product. Pero meron na namang nakalimutan ng mami. Wala akong bacon bits, pero pwede namang wala. Pwedeng meron. Pwede rin merong chicken. First things first, tikman natin yung part na walang mayo. And then, let's see the difference. Ayoko ng maraming sauce na parang basang-basa. Kasi maalat din siya. Di ba mapapansin nyo pagka sinerve naman to sa restaurant, medyo nadampian lang ng sauce. Nice. Parang ngayon, alam ko nang ma-distinguish kung may mayo or not. Ang masasabi ko lang, most of what I ate sa labas are with mayo. Siguro mas maganda din if huwag niyong ihalo yung croutons. Iwalay nyo na lang para i-add nyo na lang siya. We go naman for the one with mayo. I'm so happy. Alam nyo ba? Legit. Same ang lasa. I mean, hindi man exactly the same, pero yung pala yun. From now on, gusto ko nang matutong gumawa ng mga salad dressing. Next is, gusto ko yung vinaigrette, yung mga ganyan Italian, keme. Si with mayo, tumabang. Only because may mayo na nga siya. Parang kailangan siya ng added salt, added anchovy probably. Kasi medyo may konti lang naman na tabang. Pero isa mas pure. Kaya, may pambalanse. Ang ganda ng roll ng croutons. Parang hindi ko na kailangan ng bacon bits. Pero mas gusto ko kung mayroong chicken para may protein, di ba? Para eto na yung dinner mo. Huwag nang mag-rice sa gabi, Mami Heidi. I'm so happy. Kala mo naman, ang hirap. Dali-dali lang naman pala. Okay guys, comment below if you want more of this, like salad dressing. Kung meron kayong request na recipe, comment below. Malay nyo, magkaroon tayo ng cooking lesson. Chef yan. Anything goes. Well, ang mami nyo ay nag-shopping. Share ko lang ang mga nabili ko na natuwa ang mami nyo. Since ako ay may work trip, merong brand color. Kailangan ko ng medyo the blue shade na blazer. This one. Diba? Doktora Mami Heidi. Suot natin. Medyo formal. Ayan. Hindi naman formal na formal. Gusto lang natin ng medyo corporate feels. Ayan. Mother, okay ba? Ay, may sarahan pala. Saan dito? Ito pala siya. Ayan guys. Actually, hindi na ako sanay magsuot ng mga ganito eh. Nung nasa corp ako, paminsan-minsan, nagbe-blazer ako ng mga ganito. Pero ngayon sa social media, parang bihira na lang. Pagka merong events, yes, pero ang ganda ng kulay eh. Daming pwede ring magamit dito. Kahit naka-jeans, naka-dress. Sa mga magtatanong, the brand is H&M. And the price is 1,990. Not bad for a blazer, di ba? Na maganda yung fabric. Okay, next!
Machichismis ko pa. Well, bumili ako ng panty. Pati panty ng mami nyo naka-social media. O sige, ito, ayan. Well, hindi ako bumibili ng panty sa H&M. Natuwa lang ako sa kulay. Kasi sabi ko, parang ang sarap sa mata ng color. Try ko nga, hindi naman mahal. The price is $599 sa tatlong panty. This one, another H&M. Kung mami nyo mahilig sa t-shirt. Pansin nyo ba yun? Kahit mga pambahay or even pang-alis t-shirt. Ang ganda kaya! Lakas makabagets. O, diba? Paano hindi ka naman babagets dyan? Eh, si Mickey Mouse. Ang cute eh, kasi meron din siyang parang stud, guys. So, ayan. Sabi niya dito, good luck, Mickey Mouse and friends. Tingnan nyo, bumibili, hindi babasa. Ganda kasi ng kulay. And then next, another t-shirt. Mga pambahay to. Ayan, o, diba? Try natin. Natypan ko siya, guys, kasi ang ganda ng print. Embroidered siya. Parang ang presko. Gusto ko yung mga t-shirt na very light, very presko, very comfy. Ayoko nang mabigat kasi payat ako. This one naman, a skirt. Mahilig ako sa skirt kasi ang aking mga fashion is very, very feminine. So one of these days, makikita nyo to suot ko. Garterized siya. Ayan. Tapos, ang fabric niya is chiffon. So, malambot. Meron siyang lining. Oh, ganda. Pwedeng maging formal yan pagka na-dress up mo ng tama. Another one, for me, is also one of my go-to. Yung mga nagtatanong ng fashion ng mami nyo. Usually po, Mango, H&M, for me. Angie Chen din po ang Apple and Eve. Angie Chen din po ang Paper Dolls. Yan yung mga kadalasan na bet ko. Zara, yes. Got this knitted top. Parang ang ganda lang kasi niya. Although, maroon ba? So, it's like maroon, ayan. Tapos, maraming pwede kang pagtanahan dito. Pwede kayong mag-shorts, mag-skirt, mag-jeans, anything. Depende na lang siya sa inyong passion. At saka yung mga ganitong knitted, di naman kailangan na winter. Manipis lang po yung pagka-knitted niya. Tapos, sleeveless, so pwede rin siyang pang summer. Anytime, autumn, spring, pwede siya. Meron kasing mga knitted na makapal, na talagang pang winter. Pero ito, pwede mo na siyang spring and autumn. Last but not the least, so ang kwento nito, naglalakad lang ako. Bumili ako ng yogurt. May kwento pa eh. Tapos nakita ko suot ng mannequin. Sabi ko, ay ang ganda. Pero ibang kulay yung suot ng mannequin. Medyo brownish. Wala ng color nung suot ng mannequin. Only white and black. So I got the black. Knitted na naman, by the way guys. I love knitted. Even when I was young, yung mga high school, college, mahilig na akong mag-knitted. So, para kasi siyang all-time, di ba? Itatabi mo lang talaga, hindi naman siya napapasay. So, it's just may season. So, dahil dyan, ang ganda niya kasi, merong design, and then meron siyang zipper. Parang pag knitted, hindi usual na may zipper. So, parang sabi ko, ay, I'm gonna buy. The size is medium. Even medium, pwede pa siyang masara. So, pwede nyo rin itong masuot with your dress, with your shorts, with your tank top, with anything else. Parang fashion consultant ako. Alam ko lang damitan yung sarili ko, mga Mars, ha? Hindi ako bumibili ng mga masyadong mahal. Lalong-lalo na ang dami ngayong magaganda sa TikTok, sa Lazada, sa Shopee. Basta marunong lang kayong tumingin, okay na yun. Hindi nyo na kailangan magmahal. Although, hindi naman ako against sa mga bumibili ng branded. Pero, nanghihinayang ako. Okay na ako sa mga ganito. Meron pa pala akong nakalimutan. From Apple and Eve. This is a dress. Yung fashion ni Apple and Eve, medyo, I would say, very classy. Pleated siya. Yung fabric is parang chiffon. Malambot. Meron siyang lining. Maganda siya pagsuot, actually. So, this is it. Tapos, lagyan natin ng belt para medyo merong shape. Ganyan. Yan, di ba? Kuwari sexy tayo kahit hindi in reality. Yes, di ba? Maganda. Green is my favorite color, by the way. Kung kaya kong malink itong mga items na to, check nyo na lang guys sa description box. Nasa blue up, nasa orange up. So, just in time for my flight tomorrow, I got my
Osmo DJI. Kung napanood nyo na ang ating Korea vlog, alam nyo na ang aking Osmo po ay nasira. Medyo na-deform yung kanyang head. So, medyo na stiff neck. At dahil dyan, pinagawa ko siya sa Osmo. So, yung Osmo pala dito, ang service center nila ay nasa Hong Kong pa. So, nagbayad ako ng 2,000 na parang shipping fee para dalhin to sa Hong Kong at ibalik dito sa Philippines. Plus, yung kanilang repair cost. So, with the repair cost, I paid $145 US. Around 7,500 plus 2,000. So, ayan na po siya. Dapat ingatan. Because this is already my second Osmo. Yung first Osmo ko, diba, nawala naman sa eroplano. That was April last year. A few months after, niregaluhan ako ni Hazel ng another Osmo. Ito nga yun. Parang I cannot afford to lose it again. Nakakahinayang, diba guys, na bibili ka na naman, tapos ang bago pala. Wala pa siyang 1 year. The good part is, na-repair. Medyo matagal lang yung process dahil dinala ko to doon January 24 to be exact. Tapos, kakadating lang niya today, which is March 3. I'm happy kasi umabot siya sa flight ko dahil nag-iisip na akong bumili ng camera pagdating ko sa Japan kasi it's a work trip. So, kailangan ko ng magandang camera. Ay, bakit bago? Oh my God! They replace it with a new one! Ay, ang saya! Ang service center nila is in Pasong Tamo, Makati. Pero hindi doon mismo yung service center ng Osmo. Pinapadala nga sa Hong Kong. Service center yon ng mga drones. So, nung chinek, yung serial number and all, nalaman nila kung kailan nabili yung camera. Tapos kung kailan yung first use ko. Maybe, it's under warranty, kaya nila pinalitan. I would say na pinalitan, guys, kasi naka-sealed. So, I have a new Osmo DJI for the cost of 9,000 pesos. Pero syempre, hindi na siya creator combo. Dahil ito lang din naman yung binigay ko sa kanila. Yung mga ibang accessories, binalik nila sa akin. So, agad na-realize, guys, na bago. Pero naisip ko, bakit naka-box? So, na-relieve ako na I have my camera at hindi ko kailangang bumili. So, hindi ko na siya i-unbox because you know it anyway. Meron na akong unboxing nito sa aking Europe vlogs. Happy to share, I have a new Osmo. Ay, salamat!